Sa ating po lamang linya ngayon, si Chairman George Garcia ng COMELEC sa mga importanteng issue. Magandang umaga po, Attorney, Chairman. Magandang umaga po, Sir Ted, ng DJ Chacha. Sa ating mga kababayan, magandang umaga rin po. Alright, meron lang po kami mga ilang katanungan po dito tungkol pa rin dito sa pagbibigay ng exemption sa election spending ban para sa ayuda sa Kapusang Kita program at sa iba pa pong DSWD programs. Right now, magkano na po yung kabuuang halaga ng election spending ban exemptions na naaprubahan ng COMELEC for DSWD? Kung ang pag-uusapan po muna natin, Ma'am DJ, Sir Ted, yung AKAP program nila, 882 million yung kaunahan po nilang na-file. Yun po ay hindi pa nag-a-approve ang ating pong Kongreso at pinipirmahan ng ating Pangulo, ang ating GAA o General Appropriations Act para sa 2025. Subalit pagkatapos po na makapag-approve at magkaroon ng batas patungkol sa budget natin ng 2025, sila po ay nag-file naman ng pangalawang request for exemption na nagkakahalaga ng 12.6 billion pesos para naman po sa AKAP. At doon naman po sa AIX, mga 6 billion yung una po nilang napa-approve po sa atin at yung mga iba pang maliliit na mga ayuda, lalo na po sa scholarship sa ating mga kabataan at yung mga tulong sa ating mga nakatatanda at may mga tulong din po sa mga PWDs. So ito, meron tayong pinakabago ngayon sa AKAP, 12.6 billion pesos. Chairman, paano po natin masisiguro na talagang hindi po magagamit ito sa eleksyon? Sa kasalukuyan, Ma'am DJ, ay ipinagkakatiwala na natin yan ngayon sa DSWD. Kung kaya yung ating mga kababayan na sa palagay ninyo ay tahasan at hindi po sumunod at may paglabag sa aming pong kondisyon, tulad ng halimbawa walang politiko o kandidato during the distribution ng mismo mga ayuda, marapat na maparating kaagad sa atin sapagkat Ma'am DJ, Chacha, Sir Ted, yung the power to exempt carries with it the power to remove or to withdraw the exemption na binigay po natin. So pwede po namin gawin yon kapag nakita natin na tahasang may paglabag. At syempre, kinakailangan din walang distribution ng mga ayuda anuman po ang pangalan nito 10 araw bago mag-eleksyon. Kahit pa AIX, AKAP o ano paman, kahit nga po yung pinamimigay ng DOH na MAIF o ng tupad ng DOLE ay hindi po pwedeng ipamigay 10 araw bago mag-eleksyon. Nagbigay po tayo ng suggestion din doon sa binigay natin na exemption na kung kakayanin pa pwede. Sa bawat pamimigay, sa bawat bayan ay present ang local COMELEC po namin upang masaksihan yung pamimigay na yan at alamin kung talagang sumusunod ang mga social worker doon sa mga kondisyon po na ating pong nalatag. At bilang panghuli, kinakailangan yung guidelines na kanila pong na-draft at na-promulgate na ang gumawa nito ay DOLE, NEDA at ang DSWD, kinakailangan masunod at matupad yon up to the last letter ng guidelines po na ito. Sige, okay. Chairman, may dalawang binanggit nyo. Meron pong yung paghingi ng exemption sa inyo, may kaakibat ito na guidelines coming po sa implementing agency. Tama po? Tama po, Sir Ted. Tatlo pong ahensya ang gumawa po ng guidelines na to. Ano yung sinasabi nyo na suggestion? Suggestion lang ho ba yun? O meron ho kayo ding inilabas mismo na black and white order na dapat may COMELEC rep doon sa bawat distribution? Paano po? Opo, sinulat ko po mismo po yun. Handwritten ko po yung sinulat nung ating pinirmahan yung exemption na dapat merong COMELEC representatives o kung hindi man, yung local COMELEC namin ay present during the distribution mismo ng mga ayuda. Okay, sige po. So, klaro ito. Yung mga guidelines na yan, wala ho kaming kopya niyan. Doon ho ba in black and white klaro na walang sino man po na local elected official, pati ho sa barangay, Yes, po, Sir Ted. wala pong congressman doon, gobernador o senador na present sa distribution? Yes po, Sir Ted, napakaliwanag po yan doon sa guidelines at in fairness talaga ni-reflect yung mismong sentimiento natin. Kasama na rin yung napag-usapan doon sa Senado na talagang dapat walang politiko, walang incumbent, wala pong tumatakbo ng mga kandidato na present during the distribution ng mga ayuda. At Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, ako po'y sobrang naniniwala naman yung ating mga social workers ay hindi papayag
na mabalahura din itong ating distribution sapagkat sila po yung mga licensed social worker. Alam nila na at stake dyan ay yung lisensya nila at syempre yung mismong integridad naman ng ating pinamimigay ng mga ayuda. Yung listahan nung bibigyan po ng ayuda, wala tayong question doon sa mga 4Ps na yan ay institutional na. Yung mga AKAP at AX na yan, yung listahan nito, ano po ang ating po ditong pananggalang na okay, wala nga kami doon, pero yung listahan naman pala ay galing kay Congressman. Yun po yung sinabi rin natin po during the hearing sa Senado na at yun ang lumabas din na kinakailangan hindi manggagaling ang listahan sa politiko o kandidato. Wala naman po problema. Nakikita natin na nagsasuggest nila. Pero ang kanila pong final list ay dapat base sa criteria na na-lay down mismo doon sa guidelines at manggagaling mismo ang listahan din sa ating Department of Labor and Employment CERTED sapagkat yun po yung nakalagay doon dahil kaya po ginawang tripartite ito. So yung aalamin kung sino talaga yung below minimum wage o walang wage and therefore yung po ang dapat na nabibinipisyohan nitong mismong AKAP nito bilang isang bagong programa. Kaya po sinabi rin namin doon sa ating pong binigay na exemption, gusto po namin magkaroon sila ng periodic submission ng report sa amin kahit yung mismo mga listahan na sa mga local COMELEC namin upang makita namin kung paano nila nakukuha yung listahan na yan at ano ang ginawang basihan sa pagkakaroon ng listahan ng bibigyan ng mga ayuda. Kapag may violation po dito sa mga panuntunan na ito, Chairman, who will be responsible? Sino po ang responsable at anong kaso kung meron man ang maaaring kaharapin nila? Sir Ted, bago ko po sagutin yung mismo napakaganda niyong katanungan, gusto ko lang po munang sabihin din na kung ang violation ay limitado sa isang bayan o syudad, hindi naman po siguro dapat parusahan yung mga hindi nagba-violate na ibang probinsya o syudad o munisipyo. Yun po pwede namin tanggalan muna, Sir Ted, ng exemption doon sa mismong lugar na yon kung lalo pat napatunayan namin na may paglabag sa kondisyon na nailagay po ng Commission ng Elections. Number 2, sino ang liable responsible? Kapag ang politiko ay pumunta dyan at sila mismo ay nagpakita dyan at present mismo, ay yun nga po yung sinasabi natin, nakalagay po sa aming pong guidelines na yan po ay isang election offense and at the same time, yan po ay ground for disqualification sapagkat ito po ay violation ng Section 261E ng Omnibus Election Code, yung tinatawag na abuse of state resources. At meron na po tayo nangyari dyan sa Albay, natanggal ang governor, natanggal ang mayor ng Legazpi, at the same time, nangyari din po sa Aurora, natanggal ang governor dahil sa maling paggamit ng pondo ng probinsya o pondo ng syudad. Kung kaya naman po, at the same time, yung pong social worker na involved, ay pwede rin po namin makasuhan at iba pang opisyal ng DSWD kung sakasakali na hindi po masusunod yung kondisyon ng komisyon. Anong kaso po ang maaaring isampa kung hindi po sila yung mga elected official na ito? Ito pong mga nandiyan sa DSWD o sino man pong kawani ng gobyerno? Sapagkat may guidelines po yan and therefore mako-cover po yan ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019 at syempre meron po tayong Republic Act 6713, yung Ethical Standard for Government Officials and Employees at syempre administrative case yan and election offense po yan sa amin. Okay. Sapagkat ang hindi po pagtalima sa guidelines at patakaran ng COMELEC ay isang election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon, perpetual disqualification to hold public office at hindi pwede pong mapardon ng ating kagalang-galang na Pangulo nang walang consent ang Komisyon ng Elections. Hanggang kailan po ito maaaring ipamigay ng mga ayuda bago po maghalalan, Chairman, based on your order? Hanggang ano lang po, bago mag 10 days before the election. So ang 10 days before the election po ay May 2. So hanggang May 1 lang po yan, pwede pong maipamigay base doon sa kondisyon at sa guidelines. Pagdating po ng May 2 hanggang May 12, Sir Ted, ay bawal na pong ipamigay ang kahit na anong ayuda, ano man ang pangalan po nito. Okay, Cha? Yes po. Chairman, dito pa rin po sa issue nitong bigayan ng ayuda, bukod po dun sa representative ng COMELEC na nandoon during the distribution, meron pa po ba tayong ibang ginagawa para lang mas mapalakas po natin yung pagbabantay dun sa iba't ibang areas pagka nagsimula na po or habang nagbibigay po ng distribution? Kung ako lang po, Ma'am DJ, ang magdi-distribute, kahit po miyembro ng media, I will invite yung mga civil societies doon sa area, I will invite para lang maipakita talaga yung transparency at pagsunod at pagtalima doon sa guidelines
and at the same time do sa kondisyon ng Commission on Elections. Ibig sabihin, kung wala naman talagang itinatagot para naman sa mga mahihirap nating kababayan na andyan sila, mas maganda po na mas madami po ang makakasaksi ng distribution. Total naman po, hindi naman po yan araw-araw na magkakaroon ng distribution. Malamang-lamang po during the period lang ng 45 days. At in fact, paminusin mo pa yung 10 araw, 35 days na lang. Eh hindi naman po siguro araw-araw ka mamamahagi sa isang bayan ng mismong ayuda. And therefore, kung isang beses ang linggo yan, hindi naman po siguro mahirap mag-imbita ng iba pang sasaksi sa mismong distribution. Okay, ito lang po bago ko makaligtaan na chairman, meron pong ang local election campaign period will start on March 28. Ano po, local ito. Meron po kasing isang kandidato sa Metro Manila sa pagka-alkalde sa isang lungsod nga dito na namimigay po ng mga identification cards doon sa lugar kung saan siya tumatakbo para po daw sa mga benepisyo ng kanyang foundation. Okay? ID cards, no? Hindi pa start ng campaign period sa local. Yan pong ID card na yan ang magiging susi mo para makakuha ng benepisyo sa kanilang foundation. Apo, ito pong simula ng kanila pong kampanya raw. Eventually, may matatanggap yung mga ID holder nilang ito. Yan ho ba ay labag po sa ating election law? Sir Ted, nakakalungkot talaga dahil nga sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Peñera versus the Commission on Elections at yung Section 14 ng Republic Act 9369, yung automation law, dahil nga ang pagiging kandidato nila ay magsisimula pa lamang sa March 28 sa kasalukuyan. Wala pa pong nilalabag ang kahit na sinong local aspirants, kahit na sila nakikita natin umiikot-ikot, pagkalalaki ng tarpaulin, namimigay sapagkat hindi pa raw po sila kandidato. Talaga pong yan, Sir Ted, nakakasama ng kalooban, kaya lang we have to follow and abide with the law. Ngayon po, sige po, in fact, sa may bandang Negros, may nakita kami nagsasaboy pa ng pera, tigli 500 piso. Hindi po ba, kung tutuusin natin, ano pa ba naman ang dapat pang ispilengin doon sa bagay na yan? Kaya lang, hindi pa po talaga lumalabag dahil sila aspirant. Ngayon po, yung katulad ng binanggit po nyo, sige, wala pang paglabag yung pamimigay ng membership card. Pero yung pamimigay ng pera after the campaign, start of the campaign period, vote buying po yan. Kahit pasabihin yung binigyan nyo ng card, yung pong card na yun, hindi naman technically membership card talaga yun. That is the way to vote buy sa panahon ng campaign period. So sana po, may makapag-complain po sa atin pagdating ng March 28. Nanggigigil na po kami doon sa pagdating ng March 28 na yan eh. Sana po may makapag-complain kahit man lamang yung mismong paraan ng pamimigay nila using the card at aaksyonan po kaagad natin yan. Iba po ang kampanya natin ngayon lalo na sa issue ng vote buying. Okay. Yung pong GCash nga, Sir Ted, nag-issue na ng kalatas na sinasabi nilang hindi sila magpapagamit at meron din po silang guidelines kung paano magpapadala yung mga tao sa panahon ng kampanyahan. Okay. So yan po, again, ay matyaga natin at sana ma-report po sa amin after March 28. So, pag nag-start na ang campaign period po sa local chairman at yung binigyan itong mga ID na ito ay nakatanggap ng anumang pong pabor, either pera man yan, in-kind man yan, o maging pangako. Tama po ba? Yung po classified as an election offense na. Yes po, Sir Ted, kahit po pangako lamang, yan po ay vote buying na. Okay. Hindi po kinakailangan makatanggap ng pera, makatanggap ng in-kind. At gusto ko lang pong warningan yung mga kababayan natin, ito po hindi naman po takutan. Alam niyo po, ang vote buying, it takes two to tango. Hindi po pwedeng meron lang namimili kung wala namang bibilhin o bibilhan. So dapat po ay yung pong ating mga kababayan, medyo mag-iingat din kayo. Pag maya-maya may nakakuha ng listahan na yan, di sa mismong politiko at naandyan yung pangalan ninyo, madadamay pa kayo sa kasong maipafile po ng COMELEC. Yan po yung kasong kriminal. At sa COMELEC lamang po ang pwedeng magkaso sa inyo niyan. Kaya po sana mag-iingat ang mga kababayan natin. Sa 300 pisong matatanggap nyo o sa 500 pisong matatanggap nyo, kalaboso naman ang kapalit po nito. Hindi na ho 300 ngayon, Chairman. Libo na po pinamimigay nila. Opo, libo-libo na po. Anyway, sige po, kami po'y katuwang hundin nyo sa pagbabantay na ito. Chairman, nadagdagan po ang mga bayan na nasa category po na red dito nga po sa peace and order situation po sa halalan. Ano po ang disposition dito ng COMELEC ngayon sa mga red? Actually po, Sir Ted, actually mas nababawasan po siya ng dalawa. May natanggal sa red, tapos may mga nadagdag naman mula sa ibang probinsya. Medyo nakakatuwa naman po yung nababawasan from 38 naging 36 na lamang nasa red category natin. Kaya lang may mga bago kasing pumasok
na mga lugar sa ibang probinsya na bigla na lang from green naging orange. Halimbawa, dyan po sa Negros Oriental. Dati naman talaga, dahil nga sa pangyayaring isang insidente dyan sa Negros Oriental, yung pong barangay and SK election nalagay sa yung buong probinsya under COMELEC control. Ngayon po, from green, biglang lalagay po na siya sa orange. Ibig sabihin, medyo mas mataas na alerto po yung ini-impose natin dyan. Dyan po sa Maguindanao South, Sir Ted, medyo nabawasan po yung mga nasa red category, napunta na lang sila sa orange. Nakakatuwa po yan. Kaya lang, may mga nadagdag naman na dalawa na naging orange, naging red naman po sila ngayon. So again, yan po yung isang at least ito pong bago magkampanya sa local, nakakatuwa dahil kinukumpara po namin noong 2019 and 22 di hamak pong bumaba ang election-related violence. Kaya lang, ito sa mga kababayan po natin, matyagan po natin mabuti pagdating na March 28 sapagkat lagi po pag nagsisimula ang kampanyahan sa lokal, mas mainit, lalo na ang mga supporter. At the same time, alam na kasi kung sino magkakalaban, sino talaga ang magkakatuluyan na lalaban sa isang lugar o sa isang probinsya, munisipyo o syudad. Sige po. Chairman, kailan po kami boboto sa local absentee voting? Kailan po simulan nito, Chairman? Isang linggo po, Sir Ted. Isang linggo bago mag-eleksyon, makakaboto na po ang ating mga miyembro ng media na nagpa-enroll. At the same time, miyembro ng AFP, PNP, at iba pang frontliners natin katulad ng mga nurse at doktor sa mga publikong ospital. Pero at the same time, ngayon po Sir Ted, nasa 67,000 na po ang record namin na nagpaparehistro pag-a-avail ng local absentee voting. Okay, so sige po, salamat po na marami at muli ho kaming tatawag sa inyo para po naman sa matulungan po ang COMELEC sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Salamat po, Chairman. Salamat po Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, mabuhay po kayo. Thank you, Chairman George Garcia po ng COMELEC.